Nga anong aldaw mo niyan? November Webis mo yan. 3rd, Webis. 2022. May ultrasound ngayon si Papa. Giinom siya ng tubig. At yan. 2 hours before appointment. Mainom ng Sa babat. 3 to 3.5 na baso. Tubig. Bakong baso. Yan. At Ang nainom kong tubig, gabi lang. samahan ko si Papa sa pag-ultrasound. Duwa lang nga ako kayo. Yan. Sarong cup. Ining cup na ini. Kwen ini, bako ining cup na sukulan. Dua kaya. In sarong panulig, sarong cup ta ini, kwen ini, kopi. Kuya niyan, Kopi large. Mag. Anak po ini mag. Yeah, large yan pa. Magamit ka pang diaper. Ano tumalabit? Dahil pa man ako nag-iihi sa dadalan. Dahil just in case na mag-iihi ka. Dahil Sigurado ka pa pa. Na- Nag-iihi. na hindi ka magamit ng diaper. Okay. Hindi mo matatagalan mo bago magpabanyo. Dahil, oo. Astig pa si Papa. Naghahanap pa nga ng girlfriend. Ilang taong ka na pa? 93 pa lang. Hindi mo kung dagdagan. Dahil man nga ako nagdadagdag. Ako nga 81 na. 81 years old na ako. Oh. I'm already 93. Ma-82 na ako ngayong birthday ko ngayong November. Oh. See? 82 na ako. Nung bata pa ako, nag-aaral ako. Ang baong ko, 2 sentimo. Araw-araw. Maayo ng Isa sentimo. sa hapon, ayun, isang sentimo sa umaga, 1 sentimo sa hapon. O anong nabibili pa? Ang 1 sentimo noon, nakakabili ng 2 ice cream. Ay, grabe, ano pa? 2 ice drop. Nasa maruyaan, 2 maruya. Oh. Kaya yung Sagana. kaibigan ko, lagi kong ibinibigay yung isa. Sagana pa ka ito. Anong maruya pa ka ito pa? Saging, Ano nga, malaki. Malaki, ang isang maruya, 4 na piraso. O 2, di 4 na saging. Biniak yung 4 na saging. Oh. Ngunyan kung para ngayong panahon. Sa yung 2 saging sa kabila, 2 saging man sa kabila, 2. Oh. 1 sentimo. Kaya kung dadatigin mo, ang laki. Oh. Busog ka na pa. Oh. Ang laki ng saba noong panahon sa ngayon pareho. Ay, iba. Ang manok, at mayroon akong mga manok noon, pag nabibili yung isa kong manok, isang inahin o kaya ngayon bagang katayin. 10 sentimos. 10 sentimo. Oh, anto ako naman noon, lakad ako patungo sa sinihan, sine ako. 10 centavos ang sine. O anong paborito mo pang Cowboy noong panahon. cowboy? Si sinong artista? Yung mga artista noon, si Kwan, si Johnny Westmoreland, Tarzan. Oh, si Johnny McBrown, yung mga artista noon. Noong panahon. Colored pa? Bob Steele, hindi Black and white. Hindi, black and white lang. Ang sikat na sikat si Bob Steele. Maliit lang na artista yan na cowboy. Oh. O yung pang, Tapos, isa pang paborito mo? Maliban kay Clint Eastwood? ay, iba man yung school na. Ngayon na yan. Ang school noon, wala pa yan. Mga kwa noon. Tom Tider noon. Yung mga kwa noon. Pagkatapos, sa Pilipino naman, mga Pilipinong movie, 15 centavos.
Yan. Katulad nung nanood ako ng kwan, itong Ibon Adarna, ay punuan. Sinong artista pa? Kalimutan ko na. Mahilig man ako noon si Nida Blanca. Na, si Nida Carmen Blanca. Rosales, Ruido de la Rosa. Yon. At saka yun, si Kuyan, si Richard, Kuyan, Ricardo de Oro. Namatay yun si Ricardo de Oro. Hindi pa nasikat yun, pero mayaman yung kasi ay. Ricardo de Oro. Hindi alam niya ng iba kung sinong Ricardo de Oro. Sino sayang pa? Taga San Felipe. Gwapo man pa. Ay, gwapo. Amerikano. O ano pa ta? Nag-give up ka kang nag-apply ka mag-artista kang panahon? Wala. Kung nagtyaga ka lang, di kilala ka sanang artista. Baka sakali. Kasi nung kabataan, si Pranyani, pero may nakakasali, pero hindi rin. Ay, si ano baga, ika pa, mas gwapo ka nung kabataan mo. Mga babae nga, grabe ang sunod-sunod sa'yo. Hanggang ngayon, pag nauwi kami, marami pa rin si Papang Karisma. Nag-offer na nga, na asawahin si Papa. Kasi, mabait ay tingnan mo ang ilong ni Papa, see? Hindi man lang ako pinamanahan. Ngayon, bibilihin ko pang ilong ko. Madala man ginari ako pang tubig. Kaya nung araw, 1 sentimo pinakikinabangan, may tindahan kami noon. Kalain mo, ang maghapon, hindi pa makabinta ng piso. Saan pa? Pinakamataas na binta, 60 sentimos, 60 sentimos. Sintabon na napasok ay. Malaking ano pa na sagana ang pagkain noon? Ay, oo. Pati palay noon, kami, ang dami namin palay noon. Diyos Barsip, hindi inaabot ng taon. Kasi, nung araw, ang mga magbubukid, walang gasto. Ang gasto lang noon, karabaw. At saka yung mga tao lang. Ay pagkatapos ng maitanim ng palay, wala na, walang fertilizer, walang sumpit. Organic pa? Oo, pagkatapos, yung pinakaabono noon, yung mga isda sa tubigan. Marami pa noon isda. Binta, ang daming binta. Kinakain na ngayon ang linda sa ibang bansa. Kaya, ang palay noon, sa palay ngayon, ang dalawang piraso ng palay ngayon, 2 uhoy kung tawagin, wala pa sa isa noon. Grabe mga healthy pa. Oo. Tingnan mo ha, ang mag-aani noon, dahil kami nagpapaani, 4, ang mawaiiwan, 1 dala ng mag-aani. 5, ang ikalima sa mag-aani, 4 lang naiiwan. Pero naiiwan nga sa amin, kung minsan mga 70 sako. O, 1 hektarya. Si 3 hektarya namin, mahigit 200 ang nakukuha namin palay. Pero, ay yung ikalimang parte, napunta sa mag-aani. Kaya yung mga nag-aani noon, nakakaipon ng mga 10-12 kaman ng palay. O kaya, pagdating na wala ng anihan, naghahanap buhay sila, pang-ulam na lang. Pupunta sa ilog, makakuha ng pang-ulam, nagbilad ng palay, binayo, o may pangsaing. Kahit naghihirap noon, ay maganda ang kain. Hindi katulad ngayon, talagang walang-wala. Kasi ang ani ngayon, lugi ang magbubukid. Ang sagana ngayon, yung fertilizer, at saka yung sumpit, yung
pesticide. Nung araw kasi, nung hindi ginagamit lang pesticide, diyan sa ilog, sa tubigan, may mga isda diyan, katulad namin noon, yung ama ko. Linggo-linggo, dahil yung ama ko may trabaho, pag linggo, ang trabaho ng ama ko, sa umaga, masimba. Pagkasimba, mauwi na siya, pakakain ng tanghalian, sasabihan ako, Dorito, tayo na, punta doon sa tubigan. Meron siyang mga balon o mga kuwan na ng isda. Yung mga balon na yun, malaki. Nililimasan niya yun, mga halos kalahating araw na limas. Simulang mga alauna, mga alas 4 na, bago mahibusan yung kuwan. Yung isla daw, kinukuha namin, kuminsan mga kalahating lata, kuminsan isang balde. Isang lata, yung mga 5 gallons na balde. Ngayon, dala namin yan. Pag uwi, ilalagay namin doon sa malaking kuwan, tapayan, yung malaki. Lalagyan ng tubig. Yun. Ang unang namamatay, mga dalag. Pagkatapos niyan, ang hito, nako, mahaba ang buhay ng hito. At saka yung puyo, yung bagang tatlong klaseng isda yan. Kaya sa loob ng isang linggo, hindi kami maubusan ng pangulam. Kumisan nga, binibigay pa sa kapitbahay. Sagana ang pagkain noon, ano pa? Sagana nung araw. Kaunti lang ang mahirap. Ay, walang mahirap noon. Ang pinakamahirap na siya sabi noon, bagas sagana sa pagkain. Hindi kailangan masyado ang pera. Ay, hindi. Dahil nagtatanim. Nagtatanim, may mga tanim katulad nung lola ko, saka lolo ko. Nasa linang. Pag naani na sila ng mais, tinatawagan ako. Sabi sa akin, Dorito, kuwan na ang mais. Ang ginagawa yung mga maliliit pa, ang butil, bagang tinatapsas. Pagkatapos, lalagyan ng gata, lalagyan ng tamis. Yun ang gusto ko. Kaya, pagkalipas ng isang linggo, ihawin na, yun, ko ka na. Isang linggo, ihawin na. Another linggo, tuyo na yung mais. Ibibilad na. Anuin pa ang tuyong mais? Ay, ginagawan ko pang bahog sa mga manok. Pwede siya. Wala pang feeds doon? Wala pang feeds noon? Ay, wala pa. Ikaw na mismo ang pakakain. Gigilingin mo yung mais. Pagkatapos yung pinaka-ipa ng mais, papakain mo sa baboy. Tsaka kamuti, sagana sa kamuti, palay. Ang kamuti noon, ang lalaki, ano pa? Ang lalaki ng kamuti noon. Dahil kamuting kahoy. Ang kamuti noon, kung hindi mag-4 na buwan, yung laman ng kamuti, ay labas na sa lupa. Kaya dami, hindi ka nahahanap. Pag ganun mo, makikita mo, kukunin mo na lang. Ngayon? Ay ngayon, ang liliit pa. Hinuhukay na. Ang liliit pa, binibinta na. Oo, dahil hirap ang tao ngayon. Kaya kung aalisin ang ang sumpit, yung lason, pabalik ang kasaganaan ng magbubukid. Dahil hindi nabibili ng isla. Nasa nasa palayan na, ano pa? Nasa palayan, nasa tubigan. Sa tubigan. Tingnan mo sa pinakita sa video, sa Cambodia, sa Thailand, sa Vietnam. Ang mga hito, mga isla, lumulutang na doon sa tuyo na yung lupa. Wala ng tubig, naglabasan na yung Sagana sa isda. Oo. Sagana sila sa isla. Kasi wala dyan, walang pesticide. Mga organic. Bawal. Organic pa? Sa Thailand, kinakain maski yung mga yung mga
ang tawag namin, insekto. Mhm. Ginagibong french fry. Mhm. Ginagawang french fry. Pinagawa naman baga sa ibang lugar sa Oo. Pilipinas. O, yung mga insekto, kinakain na baga. Kinakain na. Oo. Kaya bawal sa kanila ang pesticide. Mm-mm. Sa Pilipinas lang, ang pesticide gawan, yung mga nag-introduce niyan, yung foundation na kung tawagin ay Rice Research Center. Ngayon, pighalo-halo, yung mga palay, halo-halo, nawala yung natural na palay noon. Magandang palay noon. May tinatawag na sipor. Ano pa? Ayan, sipor na yan. Kung ano lang yan. Wag-wag. Imbinto na lang yan, mga sipor. Mga kung ano. Ano ang totoong palay noon? Ang totoong mga kung noon, senador. Yang kung tawagin ay wag-wag. Yung kung tawagin binirhin. Inantipolo, mga mababangong palay yan. Ano pa? Malayo ka pa, naamoy mo na ang bango ng palay na yan. Ngayon wala na. Wala na. Pagkatapos yung kung tawagin ay yung yung pinaka number 1 na bigas noon. Yung senador at saka yung wag-wag. Saka magkano ang isang sako? Ay noon, nung araw, isang sako, 5 piso. Grabe, ano? Nung araw yan, nung bata pa ako, 5 piso. Natandaan ko, nung 1980s, dahil nagbili kami ni Mababing ng isang sakong bigas, 50 pesos. Oo, bigas. Oo. Ay nung araw, nung bata pa ako, ang isang sako, mahigit lang piso noon. Ang isang sako na 50 dahil yung doon sa bahay namin, merong nag-uupa na namimili ng palay. Kasi ang isang sakong bigas noon ay 5 piso lang. Kuyan, paano pa? Isang bigas na yan, 5 piso. Marami kasi nagtataniman pa kaya sagana. Sagana noon. Saka yung mga bundok pa. Ang bundok, hindi, pinagbabawal noon kahit saan ka pwedeng magtanim. Dapat taniman pa. Ngayon, ang nangyayari ngayon, yung mga may lupa, ayaw nilang ipagalaw yung lupa nila. Mga kahuyan na yon, mga damuhan. Noon, hindi mo pwedeng ipagbawal. Tinataniman talaga. Talagang papasukin yan sa taniman. Kasi naman kaya, ganito, pag pinatanim ka, tapos sasabihin sa kanila na yun. Hindi man kasi binibigay ang batas. Hindi alam ng mga tao. Yung nangyayari kasi, yung batas, nasasabi, yung lupa na hindi iyo, pwede mong taniman. 2 uri ang tanim. Isang seasonal, at saka isang permanente. Ngayon, kung nagtanim kang ng nyug, nagtanim ka ng saging, yung tanim mong yon ay sa iyo yon habang ikaw ay nandoon. Yun ang tawag doon, ikaw ay tenant. Sa madaling salita, yung kalahati ng bunga ng nyug at saka yung may-ari, maghahati kayo. Ganyan noon pa? Oo. Ay ngayon, ito naman mga nagtatanim, sila nagtanim ng nyug, ikiklim ng kanila na. Yung lupa. Ang lupa, dahil sila ang may tanim. Unfair naman yun. Kasi marami may lupa noon kasi nawalang titulo. Yun, kaya nangyayari yun. Ay ngayon, mga lupa may titulo na. Talagang ang sa iyo. At kaya lang ang problema, yung mga tao na wala pang kaalaman, akala nila katulad pa nun dati. Nagkikipag-away na. Kaya ang ginagawa pa na may mga lupa, ayaw nang pataniman yung lupa nila. Di bakante. Samantala na pwedeng taniman nyo kahit na kamuting kahoy, o kaya yung tarorot, o di kaya kung ano. Wala na yung tarorot pa, yung arorot. Tarorot? Isa yung aro at saka yung taro. Arorot. Wala na yun ngayon kasi wala nang nagtatanim, mga matay na. Maraming prutas ang wala na, ano pa? Wala na. Yung mga... Hindi katulad nun. Meron kaming yung... Daming prutas, no? Mga prutas.
Kasi kahit hindi mo lupa, pwede mong taniman. Saka pinuputol kaya baga Oo. pa ginagawang panggatong. Ay hindi na. Kung mga prutas, hindi bang pinuputol? Doon nga sa lote ko, yung Ay. mangga ko pinutol. Ay, Saka yun. yung isa pa, yung mahogany pinutol. Oo, kasi, Ninakaw. kasi ibig sabihin noon, hindi kilala ng taong yun. Tapos yung mangga ko pinutol, ginawang panggatong. Ang gatong, ginibong uling. Oo. Yan. Ginawang uling. Yun ang nagpahirap ngayon. Yung uling. Yun. Ipinagbawal man yung uling din, mag-uling. Kaya lang, di ba sa Pilipinas, pag naglagay, as a, ano bagang human right. Yung kaawa-awa naman, walang makain. Kaya yon ang problema. Kaya kung maalis, ang pesticide na yan, lalago uli ang ani ng Pilipino. At saka, makakabawi yung mga tao at hindi na bibili ng pang-ulam. At sila pa ang magbibinta. Oh. Kalain mo yung ilog noon, maligo lang kami. Pag uwi, may ulam na kami. May Karpa, dala na. malalaking karpa. Ngayon wala na. Oh. Dahil pag sinumpit yung ilog, yung tubigan, bibirahan ng pesticide, yung tubig sa tubigan, napunta sa ilog, di may lason na rin yung ilog. Yung isla namamatay. Wala ng isda. Nawala. Saka ginagawang tapunan ng basura. Kaya, nasa Pollution mga tao din. yun eh. Garbage. Kaya Nasa ilog. Kung igagaya. Tubagang ilog sa lugar natin noon pa. Kaya, tingnan mo nung araw, yung ilog yung irrigation doon sa tabi ng eskwela baga, ng school. Ang dami isla baga doon yung mga maliliit na isla. Oo. Naglalaro nga kayo doon. Mayroong ano pa, mayroong pang shrimp. Pasayan. May mga pasayan doon sa... may mga isda. Mga isda. Sabi ng school. Ngayon, wala na. Wala na nga. Kahit yung kung tawagin ay mga kuhol-kuhol. Simula nung wala na. May nagsusumpit na, nagagamit ng mga hindi na kami pinapalaro doon. Hindi na, may laso na yun. May laso na. Bawal na. Pati yung mga isda doon na namatay na. Namatay, wala na din. Kasi tumitingin kami, wala ng mga isda. Kaya yun. Saka doon sa Imburnal pa. Nakita ko noon na dumaan ako, naguhuli ng mga isda doon sa Imburnal. Daming talusog, may hito, may tilapia. May isa pa, itong isda. Yung mirapina. Mirapina yan. Mirapina. Ang daming isla kaya lang, problema nga, kanina wala na akong nakikita ngayong talusog pa. Ay, wala na. Saka iyang hito meron. Hito. Pero yung talusog na. Limot ko na kung anong itsura nun. Yung dalag. Dalag. Wala na. Wala na akong nakita sa palengke noon pag nauwi tayo. Kaya kung makikita yan ng nasa gobyerno na ibawal yung pesticide, babalik ang ani ng Pilipinas. Dahil sa sagana, kasi yung isda mismo, yun ang fertilizer. Kasi ang man ay mayroong buhay ay nakakatulong sa mga tanim. Maski ikaw, magtanim ka sa bakuran mo ng saging. At magtanim ka doon sa bundok. Yung saging na mong dadaanan, malaki ang katawan, Inano nga ng pollution. Ang pagkain ng mga tanim, pollution. Yung ng tao, ng mga hayop, basta may Tapos, hininga. Ang ibabalik, fresh air. Yan. Kinakain nila mga pollution, mga tanim, mga kahoy. Pag ibibigay na ng mga kahoy, mga damo, yung
bangong Kaya baga pag na, hangin. pag yung bagang umaga, Oo. nakikita mo ang ganda. Oo. At Ang saka bango, meron akong parang ang karanasan. bango-bango sa umaga. May karanasan ako nung ako nagtatrabaho sa sa lumber. Inabot ako ng nasa bundok ako nagtatrabaho noon. Inabot ako ng parang lagnat. Ano nga yung sinasabi mo Nung pa? nagtatrabaho ako sa lumber noon, nilagnat ako. Ngayon, walang masakit, naglakad ako pa uwi. Pag doon sa kalahati, hindi ko na kaya, masama ng katawan ko. May malaking kahoy doon na maraming mayabong. Nagpahinga ako ron, nakatulog ako. Nung bandang hapon na, nagising ako, wala na yung lagnat ko. Doon sa may punong kahoy. Kaya, Na talaga yan pa. Nakuha ng mga bad energy. Kaya yung lagnat ko, nawala ng kahoy na yon. Siguro yung singaw ng kahoy, Oo. yung lang nahihinga ko. Dahil malamig yung kahoy na yun ay. Malamig na kahit mainit sa ilalim ng kahoy, malamig. Ang pakiramdam mo. Kinuha yung sakit mo, tapos ibinalik. Health. Maganda na yung healthy ka. Wala na yung lagnat ko. Kinuha yung lagnat mo. Kaya ako naniniwala na malaking kahoy na nakakatulong sa tao. Dahil nangyari na sa'yo pa. Oo, nangyari na sa akin. Kahit yung aso namin na nagkasakit yung aso, nakita ko nandun sa ilalim ng kahoyan. Anong kahoy yun pa? Yung mga kahoy lang, ordinaryong kahoy lang. Kaya lang, mga ikatlong araw, bumalik yung aso ko, wala nang lagnat, wala nang sakit. Pero kung dito, dadalhin niya sa ospital. Doon natulog lang yung aso sa bukuan. Sa ilalim ng kahoyan. 3 araw. Marunong naman sila pa maggamot sa sarili. Ang mga aso at pusa. Yan lang sabi ko, kung akong tatanungin, ang presyo ng bigas noon, 5 piso isang sakong bigas. Nung maka-liberation na, nagtinda ko ng bigas. Noong ganta. Piso ay isang ganta. Ang isang sako naman, sa piso, ay 25 ganta, di 25 piso. Yun, nagtinda ko ng bigas. Nung paka-liberation na, tapos ng gera. Iba na ang presyo. Hindi na tiyatanggap ang 1 sentavo. 5 sentimo na. Dumating ang araw, katulad nung panahon ng hapon, yung pera nung primero nung panahon ng hapon, 10 centavos, papel. Pagkatapos, nawala yung 10. Walang 20. Ipinalit na. Piso. Piso na. Walang 50. Ipalit na. 100 na. Ang pera noon ng panahon ng hapon, lahat 100. Bibilangin mo yan. Halimbawa, 1,000. 10 100. Isang bag ang kwarta ko noon ng panahon ng hapon. Dahil collectors na yan pa. Magsasabong ako noon ay. Collection na yun ngunyan. Collector items na yun. Kaya lang, paka-liberation, walang ibang ginawa. Ganit yung mga tao, pati ako, sinunog. Kung hindi sinunog, pera sana yun ngayon. Anong pera pa? Yung kwarta ng hapon. Yung sa Pilipinas, pero panahon ng hapon. Oo, nagprinta ng Japanese money. Sa sunod pa, ikwento mo ang buhay mo nung bata ka pa. Ay, ang pagkatangkuhan ko. Simula noon. Nahirap ako na. Sa sunod na pa. Part 1. Maano na tayo. Sige, handa na. Alat, dalay pa man pa. Mag-inom-inom ka na muna.
May 3 minutes pa. At off ko na ito. Tamaapod kapag ko yan. Ano pa lang? 2:30 pa lang pa. Ang total pay. Oo. Dahil pa. Kaya may... Lang pa, may kalating oras. Oo. Di mo pa pag-full yan. Siyempre, gagawin yan. Ayo. Panganin ko yan. Na umuulan ngayon dito. Kaya naka-jacket ako. Yan ang jacket ko, oh. See? At ready na. Ay, hindi. Buhay. Mangiba-iba ang panahon. Malamig na dito. Dito pala ang tanim ko, oh. Ano to, limonsito, galing Pilipinas. Itinanim ko yung mga buto. O, yan ang tanim ko dito. Limonsito. Ayan. Meron pa dito sa baba. Limonsito pa din yan. Tapos ito, oh, kamuti ito, oh. Yan. Malaki na yung ano, oh. Limonsito, oh. See? Ito, oh, na-dry ito. Limonsito din ito. Na-dry. Kasi nung pumunta kami sa Pilipinas, nung 2013 palaga ba? Dinala natin si mama sa Pilipinas. Nakalimutan diligin, oh. Ngayon, ayaw ni Papa palis. Kasi alaala ni mama. Kay mama yan eh. Limonsito. Oh. Tapos nagtanim ulit. Oh, ito na, oh. Oh. Yan ang... Nag-try ako na ilabas ito dyan sa labas. Namatay. Yung limonsito pa. Namamatay yan. Hindi kaya. Hindi kaya ang dami. Akala ko kasi, di ba may mga oranges dito? Oo. Oh, saka yung apple, hindi namamatay. Akala ko din. Kaya sa Hindi kaya ang labas. Ay, hindi, namatay. Hindi kaya ang lamig. Kaya dito na lang siya sa loob ng bahay. Oh, masaya. Masaya sila. Oh. Tingnan mo yan. Malaki yan. Labis mo ng Pilipinas, ano pa? Pag-uwi, biglaan na lang, hindi na magplano. Kasi hindi naman natutuloy pag naplano ngayon. Pagtapos, kung ano ang mga booking na yan. Hindi naman natutuloy. Kaya kung mauwi sa Pilipinas, biglaan na lang.